What's up mga Kahiro TV and welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan naman natin ang LTO CDE Exam Reviewer o yung tinatawag na Comprehensive Driver's Education. Ito ay isa sa mga requirement para sa driver's license renewal at ito ay binubuo ng 25 questions, so ang passing score is 80%. So kailangan mo maka 20 correct items out of 25 questions. Ang ginawa ko dito is 50 questions, at least meron kang maraming choices. Para pag nag-review ka, sigurado pasado ka. At kung bago ka naman sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa aking mga tutorial videos. And also, huwag kalimutang i-like ang aking official Facebook page, Hero TV Tutorials. I-search nyo lang yan at i-follow nyo na lang din. Kaya naman, simulan na natin pagkatapos ng intro. Sino ang hindi sakop sa ilalim ng Republic Act No. 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Mga batang papasok sa paaralan. B. Mga batang nangangailangan ng agarang atensyon medikal. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter B. Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumupiska ng lisensya? A. Kahit sino basta ang enforcer ay permanenteng empleyado ng gobyerno. B. Kung sino basta ang paglabag ay nakapaloob sa RA 4136. C. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalagaan ng LTO. Tamang sagot, letter C. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. Kailan maaaring mag-overtake sa isang kurbada? A. Kung nakikita ng driver ay nasa 1 kilometro at kung ang kalsada ay walang guhit na nagbabawal mag-overtake. B. Anumang oras na gusto ng driver na mag-overtake. C. Kung ang driver ay nakikita ang 150 metro at walang senya sa kalsada na nagbabawal dito. Tamang sagot, letter C. Kung ang driver ay nakikita ang 115 metro at walang senya sa kalsada na nagbabawal dito. Ano ang maaring mangyari kung ipagwawalang bahala ng driver ang senyas pantrapiko? A. Aksidente o road crash. B. Wala. C. Sasaya ang mga pasahero. Tamang sagot, letter A. Aksidente o road crash. Ang 30 na araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung A. Kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat. B. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 72 na oras. C. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Tamang sagot, letter C. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro? A. Oo, kung ang pagbiyahe ay may pahintulot ng dealer nito. B. Oo. C. Hindi. Tamang sagot, letter C. Hindi. Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway? A. Sa overtaking lamang. B. Mga kotse lamang. C. Para sa mga truck at buses. Tamang sagot, letter C. Para sa mga truck at buses. Ano ang maaaring ibigay na klasifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? A. Non-professional driver's license. B. Professional driver's license. C. Kahit alin sa dalawa. Tamang sagot, letter A. Non-professional driver's license. Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisensya sa pagmamaneho? A. Hindi, maliban kung pinayagan ng traffic enforcer. B. Oo, kung ang duplikadong kopya ay katulad mismo ng katulad ng orihinal. C. Hindi. Tamang sagot, letter C. Hindi. Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator's Permit o TOP sa pagmamaneho? A. 72 oras. B. 48 oras. C. 24 oras. Tamang sagot, letter A. 72 oras. Ano ang linya na ang dapat mong gamitin 3-lane expressway kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse? A. Sa unang lane. B. Pangalawang lane. C. Pangatlong lane. Tamang sagot, letter B. Pangalawang lane.
Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko? A. Magmaneho na may tulin na 40 km per hour. B. Magpatuloy ng maingat. C. Huminto sa tamang hintuan. Tamang sagot, letter B. Magpatuloy ng maingat. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niya mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mata ng driver. B. Bumalik sa orihinal na lane ng maingat. C. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. Tamang sagot, letter B. Bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Ang iyong lisensya ay nag-expire na. Pinahihintulutan ka bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya? A. Oo, basta dumiretso ka sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO at huwag hihinto sa daan. B. Oo, basta sumunod ka sa batas trapiko. C. Hindi. Tamang sagot, letter C. Hindi. Ano ang taas ng isang bata upang ito ay hindi na kailangan gumamit ng child restraint system? A. 180 cm pataas. B. 100 cm pataas. C. 150 cm pataas. Tamang sagot, letter C. 150 cm pataas. Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen? A. May-ari, driver, backrider. B. Driver lamang. C. Driver at sakay nito. Tamang sagot, letter A. May-ari, driver, backrider. Saan maaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksyon? A. Nakatuon pa kaliwa. B. Nakatuon pa kanan. C. Nakatuon pa ibaba. Tamang sagot, letter B. Nakatuon pa kanan. Kailan mo dapat gamitin ang seatbelt? A. Kung nagmamaneho sa malaking pampublikong daan. B. Kung magmamaneho ng 10 kph pataas. C. Bago umabante. Tamang sagot, letter C. Bago umabante. Ilang pulgada ang maaaring maglagay ng telepono mula sa dashboard ng sasakyan? A. 6 na pulgada. B. 4 na pulgada. C. 2 pulgada. Tamang sagot, letter B. 4 na pulgada. Normal bang magmaneho sa gitna ng putol-putol na guhit? A. Oo. B. Oo. Ito ay alinsunod sa kasalukuyang batas trapiko. C. Hindi. Tamang sagot, letter C. Hindi. Ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na mayroong traffic violation? A. 5 taon na lisensya. B. 3 taon na lisensya. C. 10 taon na lisensya. Tamang sagot, letter A. 5 taon na lisensya. Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang driver? A. Pagbasa, pag-awit ng lupang hinirang at pag-inom ng 1 litrong tubig. B. Pag-check sa mata, diretsong pagtakbo, luksong lundag. C. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. Tamang sagot, letter C. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. Ano ang dapat gawin ng isang driver habang siya ay nagmamaneho sa pampublikong kalsada? A. Mag-concentrate sa manibela at kalsada. B. Sagutin ang mga tanong ng mga pasahero ng maligalig. C. Pagsagot sa tawag sa pamamagitan ng pag-text para makaiwas sa sakuna sa kalsada. Tamang sagot, letter A. Mag-concentrate sa manibela at kalsada. Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL code? B. A. Oo. B. Hindi. C. Hindi maliban kung pinahintulutan ng traffic enforcer. Tamang sagot, letter B. Hindi. Kailan ginagamit ang alcohol breath analyzer o ABA? A. Kung pinilit ng enforcer na gamitin ang ABA test. B. Kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. C. Kung ang driver ay pumasa sa lahat ng sobriety test. Tamang sagot, letter B. Kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park bago bumaba ng sasakyan? A. Isara lahat ng mga pintuan. B.
Switch ang parking brake. C. Bumusina. Tamang sagot, letter B. Switch ang parking brake. Ano ang dapat kulay ng ilaw ng plaka? A. Anumang kulay ay pwede. B. Pula. C. Puti. Tamang sagot, letter C. Puti. Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang driver kung ito ay mayroong huli o traffic violation? A. Hindi. B. Oo. C. Oo kung ang penalty ay nabayaran ng 15 taon bago mag-renew. Tamang sagot, letter A. Hindi. Ano ang dapat na kulay ng ilaw ng preno? A. Kumikinang na pula. B. Dilaw. C. Puti. Tamang sagot, letter A. Kumikinang na pula. Anong edad maaaring sumakay sa harapan ng isang bata na naayon sa RA 1129? A. 13 taong gulang pataas. B. 16 na taon pataas. C. 18 taon na pataas. Tamang sagot, letter A. 13 taong gulang pataas. Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo? A. Sa takip ng tangke ng motorsiklo. B. Sa tangke ng gasolina ng motorsiklo. C. Sa likuran ng motorsiklo. Tamang sagot, letter C. Sa likuran ng motorsiklo. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung ang isa pang sasakyan ay gustong mag-overtake? A. Ipagpatuloy ang naturang bilis. B. Bilisan ng takbo. C. Tumabi sa gilid ng kalsada. Tamang sagot, letter A. Ipagpatuloy ang naturang bilis. Ano ang dapat na kulay ng headlight? A. Kahit anong kulay ay maaari. B. Pula. C. Puti o dilawang puti. Tamang sagot, letter C. Puti o dilawang puti. Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag-inspeksyon ng isang sasakyan? A. Para siyasatin ang mga numero ng chassis at motor ng sasakyan. B. Para tignan ang kaayusan ng sasakyan. C. Para tignan ang pagganap ng driver sa kanyang pagmamaneho. Tamang sagot, letter B. Para tignan ang kaayusan ng sasakyan. Kailan maaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata? A. Kung ang pamilya ay papunta sa mall. B. Kung ang bata ay ayaw umupo sa child restraint system. C. Kung ang bata ay may kapansanang pisikal o mental. Tamang sagot, letter C. Kung ang bata ay may kapansanang pisikal o mental. Sino ang mananalo kung ang bawat partido ay hindi malampasan ang stress o tensyon? A. Insurance company. B. Opisyal ng adjudikasyon. C. Wala sa agresibo o sa biktima. Tamang sagot, letter C. Wala sa agresibo o biktima. Kung hihinto ka sa intersection, anong kulay ng ilaw maaari kang gumamit ng telepono? A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang interseksyon. B. Pula upang walang maistorbo. C. Dilaw upang ang pag-text ay humaba. Ang tamang sagot is letter A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang interseksyon. Ang isang fabricated na kompartamento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo. A. Top box. B. Customized top box. C. Saddlebags o box. Tamang sagot, letter B. Customized top box. Ang isang kompartamento na nakakabit sa gilid ng motorsiklo na hindi tataas sa upuan ng motorsiklo na itinuturing na accessory nito. A. Top box. B. Customized top box. C. Saddlebags o box. Tamang sagot, letter C. Saddlebags o box. Maaaring isuspindi ang rehistro ng sasakyan kung ito ay A. Masyadong magaan upang makatawid sa mga papublikong daan. B. Hindi pangharap na pagmamaneho. C. Makakasira sa pampublikong kalsada. Tamang sagot, letter C. Makakasira sa pampublikong kalsada. Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle Users Charge o MVUC? A. Dagdag pondo para sa mga nagbabantay sa mga weighing scale. B. Para pondohan ang sahod ng mga traffic enforcers. C. Para pondohan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada.
Tamang sagot, letter C, para pondohan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Ano ang layunin ng rumble strips sa kalsada? A. Huminto agad at maghintay ng go signal pagkarating sa interseksyon. B. Para malaman ang speed parating sa obstruction o interseksyon. C. Para sa mga agresibo. Tamang sagot, letter B, para malaman ang speed parating sa obstruction o interseksyon. Ang top box ay nadisenyo para sa mga motorsiklo aprobado ng DTI at hindi na kailangan ng inspeksyon, rehistro o mahuli basta. A. Nakakabit na maayos at ligtas sa motorsiklo. B. Makakarga ng dalawa na buong helmet. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter C, lahat ng nabanggit. Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? A. Pag walang bahala sa senyas trapiko. B. Pagmamaneho ng lasing. C. Initial na traffic violation. Tamang sagot, letter C, initial na traffic violation. Anong klaseng helmet ang dapat gamitin ng rider ng motorsiklo? A. Standard motorcycle helmet na sumusunod sa regulasyon ng DTI. B. Standard motorcycle helmet na sumusunod sa panuntunan ng DENR. C. Standard motorcycle helmet na naayon sa panuntunan ng DTI. Tamang sagot, letter C, standard motorcycle helmet na naayon sa panuntunan ng DTI. Kailan dapat gamitin ng driver ang kanyang helmet? A. Sa mahaba o maiksing biyahe. B. Para sa mahaba o maiksing biyahe at anumang uri ng kalsada. C. Para sa pangkalahatang kalsada lamang. Tamang sagot, letter B, para sa mahaba o maiksing biyahe at anumang uri ng kalsada. Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung makumpiska ang isang motorsiklo? A. Gamitin ang motorsiklo pansamantala. B. Surrender ang motorsiklo sa mga otoridad. C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Tamang sagot, letter C, dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Maaaring isuspende ang rehistro ng sasakyan kung ito ay A. Maayos na nakapasa sa inspeksyon. B. Hindi kaaya-aya. C. Hindi rehistrado sa nagmamaneho sa oras ng pagkahuli nito. Tamang sagot, letter B, hindi kaaya-aya. Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? A. Sa oras ng emergency. B. Kailanman ay hindi pinahihintulutan. C. Sa mga taong nag-aaral magmaneho. Tamang sagot, letter B, kailanman ay hindi pinahihintulutan. Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya? A. 16 na taon. B. 17 na taon. C. 20 na taon. Tamang sagot, letter B, 17 na taon. At isa-isip, isa-puso at isa-gawa ang mga natutunan sa reviewer na to. At kung nagustuhan mo tong video na to, huwag kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe this channel para updated ka sa aking mga tutorial videos. And yun lang, salamat, bye!